Ang laki ng pinsala na maaring dulot ng mga nakakahawang sakit na naipapasa ng microorganism ay naranasan ng buong mundo sa loob ng ilang taon, simula sa huling bahagi ng taglamig ng taong 2020. Noong June 2022, ang COVID pandemic ay kumuha ng buhay na nasa 6.3 milyon na katao sa buong mundo, kabilang ang higit sa 1 milyon na katao sa Estados Unidos. Sa mga ilang century bago ang paglitaw ng coronavirus, isa pang nakakahawang sakit ang responsable sa pagkawala ng hindi lamang ilang milyon kundi 10 milyong buhay, una sa Europa hanggang kanlurang Asya. Ang Black Death, na kilala rin bilang Black Plague o ang Bubonic Plague, ay hindi sanhi ng isang virus, pero ito ay dahil sa bacterium na kilala din bilang Yersinia pestis. Ang bacterium na ito ay dinala ng mga daga, pagkatapos ay nailipat sa mga tao sa pamamagitan ng mga fleas o ng mga kuto na kumakagat naman sa mga daga bago kumagat sa mga tao. Sa mundo ngayon, ang mga public health officials ay patuloy na nagbabantay para sa mga bagong nakakahawang sakit at inaalam kung saan sila unang lumitaw at kung papaano sila kumalat. Ang kanilang layunin ay maunahan ng pagdami at maiwasan ito na maging isang pandemic. Kahit nahuli ang maraming century para sa mga taong nanirahan sa Europe noong June 2022, pinahayag ng mga researcher ang pinaniniwalaang lugar kung saan nagsimula ang Black Death. Matapos makapasok ang Yersinia pestis bacterium sa daloy ng dugo ng biktima na kadalasan mangyayari bilang resulta ng kagat ng infected na kuto, ang organismo ay pumapasok sa tinatawag na incubation period sa loob yan ng ilang araw, kung saan ang mga biktima ay hindi magpapakita ng anumang sintomas ng sakit. Ang taong may sakit ay magpapakita ng mga sintomas kagaya ng flu. Ang biktima ay maaaring magkaroon ng mga tumutulo at masakit na mga boils o yung parang nana na tinatawag namang buboes na humantong naman sa pagpapangalan nito bilang bubonic plague. Ang mga buboes na ito ay nabubuos sa mga braso o singkit ng mga biktima o malapit sa lugar kung saan sila unang kinagat. Ang sakit ay nakamamatay dahil pinipigilan nito ang komunikasyon sa pagitan ng mga cells ng biktima at ng kanilang immune system. At dahil dito, ang taong may sakit ay hindi kayang ipagtanggol ang sarili laban sa impeksyon na ito. Ang biktima ay mapupunta sa isang septic shock at hindi gagana ng maayos ang ilang mga organs. Pagkatapos ng unang pagpapakita ng sintomas, ang mga biktima ay karaniwang mamamatay sa loob ng 3 hanggang 5 araw, kadalasan sa isang mabagal at napakasakit na proseso. Dagdag pa dito, napakasakit na magkaroon nito na kumitil din ng halos 80% sa mga nagkakasakit nito. Ang katotohanan na ang bubonic plague ay dumaan sa Europa mula 1347 hanggang 1351. Nung panahong yun, ang pinakamalaki at pinakalaganap na pandemic na sakit sa puntong yun. Hindi ito ang una o ang huling plague na dulot ng Yersinia pestis. Ang Justinian plague ay tumama sa kalagitnaan ng ika-6 na century at nilipol ang malaking bahagi ng populasyon ng Europa. Ang sakit ay muling nabuhay noong 1600s at nagdulot muli ng pinsala. Posible na dahil ito sa paglalakbay, partikular ang commercial activity. Ito ang rason sa pagkalat ng sakit sa lahat ng 3 pagkakataon. Ang mga sumasalakay na sundalo na may dalang sakit ay nagdala nito sa mga communities na kanilang inaatake o dinaanan. Sa katunayan, sa isa sa mga pinakaunang pagkilos ng biological warfare, isang general ang naglagay ng mga katawan ng mga bangkay na nahawaan naman ng plague sa isang lungsod na kanilang sinalakay. Ginawa ito para maipakalat ang sakit. Sa katulad na paraan, ang mga daungan na ginagamit para sa pagpapadala, gaya ng Venice, ay mahawa sa tuwing ang mga barko ay hahatakin sa daungan at pagkatapos ay kumalat ang sakit mula sa mga lugar na iyon. Ang mga researcher ay dumating sa konklusyon na ang mga daga sa mga barkong yun ay nagdadala ng bakterya at ang mga kuto naman ay kakagat sa daga na pupunta rin sa mga tao. Ang mga Europeans ay nagsilbi bilang isang tunay na petri dish para sa pagpapalaganap ng sakit na ito dahil nga sa dami ng tao dito. Pero dagdag pa dito ang mahinang kalusugan ng mga tao at hindi sapat ang mga kasanayan sa kalinisan nung mga panahon na yun. Noong 1347, dumating ang Black Death sa Europa, bagamat hindi ito ang unang pagkakataon. Ilang taon bago nito, pinatay nito mga tao sa gitnang Asya. Nalaman natin ito dahil si Philip Slavin ng University of Stirling sa Scotland
at ang kanyang grupo ay nag-aral sa isang sementeryo na tinatawag namang Kyrgyzstan sa ngayon. Itong dahilan kung papaano natin nalaman na ito ay pumatay ng mga tao sa Central Asia. Ang grupo ay tumingin sa mga libingan malapit sa Lake Issyk-Kul at natuklasan nila ang mga inscriptions na nakasulat sa sinaunang wika na kinilala naman bilang Syriac ay hindi lamang nagbibigay ng eksaktong taon ng pagkamatay ng mga katawan, pero ang ilan sa kanila ay namatay sa tinatawag namang pestilence. Ang karamihan sa mga libingan ay minarkahan noong 1338 hanggang 1339 na ilang taon lamang bago tumama ang plague sa Europa. Ang DNA na nakuha mula sa mga buto ng mga biktima ay pinadala para masuri at ang mga resulta ay nagpapakita na mga buto ay may mga genetic ng Yersinia pestis bacteria. Bukod pa dito, may isang baryo sa lugar na pinaninirahan ng mga tindero na sinasabi na ang lugar na ito ay maaring ang lugar kung saan nagsimula ang ikalawang plague. Ito ay posible ang parehong strain ng plague na tatagpuan sa mga buto ng mga biktima na hinukay naman sa sementeryo ng Kyrgyzstan. Ang plague ay natagpuan sa loob ng mga buto ng mga biktima. Naniniwala mga scientists na ang Yersinia pestis ay nahati sa maraming strain sa ilang mga panahon bago kumalat ang sakit sa Europa. Ang mga tao sa London ay nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa kabila ng katotohanan na libo-libong milya ang layo. Ang mga unang sintomas ng sakit ay lumilitaw sa Kyrgyzstan. Ang balita na ang plague ay mabilis na dumami sa Europa ay nakarating sa England. Sabi ng mga otoridad noon, ilang oras lang ay kumalat rin ito sa kanilang bansa at nagsimulang maghanda para sa mass graves. Nang matapos, hinukay ng mga researcher ang ilan sa mga katawan mula sa sementeryo ng London at pinagsunod-sunod ang DNA mula sa mga individual na yun. Kumbaga ang Kyrgyzstan ay gumanap bilang ang trunk ng isang puno o yung katawan nito na nabuo sa apat na magkakaibang mga sanga na ang sanga ay nakarating sa Europa pagkalipas ng ilang taon. Kahit na ilang century na ang nakalipas mula ng milyon-milyon ang mamatay sa bubonic plague, ang bakterya na sanhi nito, ang Yersinia pestis, ay naririto pa rin sa mundo natin ngayon. Dagdag pa dito, nagkakasakit pa rin ang mga tao bilang resulta nito ngayon. Ang mga epidemic na salot na ito ay patuloy pa rin nangyayari. Sa kabila ng katotohanan na ang mga ito ay malinaw na hindi kapareho ng mga naganap sa Europa noong ika-6, ika-14 at ika-17 century. In particular, ang Africa, Asia at South America ang pinakakaraniwang mga rehiyon kung saan naggaganap ang mga outbreak na ito. Maging ang mga tao sa United States ay maaaring mahawaan ng bakterya dahil maaari itong mabuhay sa kanilang mga katawan. Ang mga namamahala sa public health ay nangunguna sa pagpigil sa sakit na ito. Ito ay dahil nag-improve na tayo pagdating sa hygiene practice at tumaas na rin ang ating kaalaman patungkol sa epidemiology. At kung mahawa man ang isang individual sa panahon natin ngayon, majority nito kaya na silang magamot gamit lamang ang modern antibiotics. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, Ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.